Times ko mong panoorin. Parang di mo alam kung paano ka iiyak, di ba? Kasi si Jesus nasa flesh po siya nung time na yan. And grabe yung pain. Grabe yung mukha niya, di ba? Parang ayaw mo lang tignan. Kasi sobrang nasasaktan siya. Ano ba yan? Grabe po yung kapalit ng salvation nating lahat. Amen? Grabe yung kapalit ng forgiveness natin lahat. Kaya, deserve din nating magpatawad. Amen? Kung tayo napatawad ni Lord, talagang dapat din tayong magpatawad. Amen? Kaya, sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal kita, sister, brother. Amen. We love you with the love of the Lord. Amen po ba? So let's go to our 7 last word, the finale. This is from Luke 23 to 46. That's all, 23:46. Yeah, let's all clap God to the life of Sister Maya Limon. Praise God. Sino po yung nag-grip yung puso habang pinapanood po yung video kanina? Amen. Nung nakita ko na natamaan yung sa may tagiliran ni Lord, kanina, hindi ko tinignan, hindi ko kaya. No? Yung tignan mo pa lang mahirap na, how much more pag tayo na yun. Diba ba? Hindi po natin kaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Lord lang ay may kaya nun. Si Lord lang ay may kaya. So, at this moment, last na po ito, no? Akala natin last word niya na po yun. Hindi pa po pala. No? Ang last word niya po ay Luke 23:46, sabi po doon, then Jesus calling out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Habang minimeditate ko po ito, no? Nung nabasa ko yung he breathed his last, naiyak po ako doon. Kasi kapag may napapanood po kayo na namamatay sa mga movies, tapos namatay sa kamay mo, sa kamay nung tao na yun, tapos nagsasalita siya, tapos bigla na siyang, wala na, nalagot na yung hininga niya. Di ba, ang bigat po sa pakiramdam? Ito, having, na parang first hand nabasa mo, sobrang bigat sa pakiramdam. Amen po ba? Ayan, sabihin mo sa katabi mo, kapit kapatid. Kapit ka sa upuan mo, kapatid. Baka ikaw ay mahulog at hindi natin kayanin ang ating last word. Huwag po tayo mag-sleep-sleep po. Ayan, buhay po tayo lahat. Amen po? Amen. Sabihin mo, ako'y gising. Hindi tulog. Nakikinig. Nakikinig po tayo lahat. Sabi po ni Tita Minda, ikaw last. Sabi ni Tita Minda sa akin kanina, opo, 10 minutes lang sabi niya sa akin. Kapag po may nakayuko, hahabaan po natin. Ganun po yung technique lang po, no? Pag may naka-slouch po at may nag-hiccup, may nahuli pa ako nag-hiccup, hahabaan ko po. Yan. So, 10 minutes lang po dapat to. At ang bawat tumayo po dito ay nabunot. No? May parapol si Lord. No? May parapol po siya. Nung nalaman ko po na ako po ay share din ko ng last word ay natanong ko si Lord, bakit po ako? And then later on na lang nalaman ko na itong salita pala na ito ng Panginoon ay para po din sa akin na this is somehow an answered prayer for me because I was asking God for a sign and He picked my name to share this word and for me to meditate it. Kasi this season of my life, I may not able to share it to you right now, mga kapatid. Pero I am going through a season wherein I am asking God, tapos na po ba, Lord? Or are you preparing me for a greater purpose
Sabi ko sa kanya. And kanina, while worshiping God, hindi ko po mapigilan na umiyak. No? Ang sarap lang sa feeling. Sabi ni Lord kanina, huwag kang matakot. Because right now, in this season of my life, I'm asking God to forgive me because I am scared. Takot po ako. May fear. May fear ako sa season ko na to. Yan. But then, sumigaw, sabi nga niya dito sa Tagalog, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, pinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So yung words na yun, last word, hatiin po natin yun sa tatlo. No? Una po, Father. Yan. Until the last breath of Jesus, He called God the Father. Ang pagtawag ni Jesus sa Ama ay nagpapakita na He is our very present help. Amen po ba? Amen. In the life of Jesus on earth, wala siyang ibang in-acknowledge na pinakakailangan niya kundi si Father God lang. Through pain and suffering, wala siyang ibang bukang bibig kundi Father. Diba? Yung kay brothers ko kanina, Father, why have you forsaken me? Father. No? Like a child, when he cries, the first word to come out from his or her mouth is Mama or Papa. Pag nasasaktan ka, pag nadapa ka, ang bata, anong unang sinasabi? Mama! Papa! Di po ba? Yes. No? Kapag natatakot sila, pag tinatakot sila, gagano'n sila, tapos sasabihin ng bata, Mama! Papa! Bakit po? Anong indication nun? Because that child knows na may kasama siya. Amen po ba? Ganon din po si Jesus. Alam niya na may kasama siya. Kaya, sino po yung kasama niya? Ang Panginoon. The Father God. This means He knows that He is not alone. Yun pa lang kung may kasama siya, na-realize ko lang din po habang kanina nag-worship, sabi natin dyan, hindi ka nag-iisa. And then, God showed me the illustration wherein He is crucified together with the two criminals, tatlo para sila, 2 criminals. Magkaiba ng puso. Yung isa, nagsisisi. Yung isa naman, mayabang pa rin. No? And then I realized, hindi naman mag-isa si Lord na napako sa krus. May kasama pa rin siya. And then when He said, Father, He acknowledges that He is not alone. Ganun din po sa atin. Sino po dito kapag nahihirapan, may problema sa bahay, or may problema sa trabaho, ang lagi niya sinasabi, Lord, pagkasabi pa lang po ng Lord, pumapatak na po yung luha natin. Nangyari din po sa akin yan sa school, no? Ewan ko kung first time yon na naranasan ko na sobra ng bigat, and then tumakbo ako sa CR ng school namin. Sabi ko, iyak ako, Lord, yan lang, Lord. Tapos sobra na iyak ko. Kasi ang hirap. Minsan di mo na ma-explain kung gaano kahirap. Wala nga nang ibang masabi kundi Lord. And then that word, Lord, you acknowledge that you are not alone. Pero sa isip mo, feeling mo mag-isa ka kasi ikaw lang yung nakakaranas nun. Ikaw lang yung nakakaalam na umiyak ka sa CR. Ikaw lang yung nakakaalam na umiyak ka bago ka matulog sa gabi. Di ba? Si Lord lang nakakaalam. Pero feeling mo mag-isa ka. But then, God says, no? Sabi niya sa salita niya, sabi niya, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. And Acts 2:21, and it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Wow. Lord lang sasabihin mo, you will be saved. Even if you cannot spell out or even if you cannot, hindi mo mabigkas yung prayer mo, bakit ka nasasaktan, just say Lord and then you will be saved. No? Ganun po kabuti ang Panginoon na He will never leave us nor forsake us. Number 2, into your hands, sabi ni Lord. Into your hands.
Sabi nga, wala nang ibang mas liligtas pa, wala nang mas ibang safe na lugar kundi sa kamay ng Panginoon. Kaya kapag umalis ka, bumaba ka sa kamay ng Panginoon, you are no longer walking in the will of the Lord. No? This indicates or shows that Jesus trusts the will of God. Madali po ba na magtiwala sa plano po ng Diyos? Hindi. Sobrang hirap po. Na minsan hindi na natin alam kung saan papunta to. Nung pinanood po natin kanina, hindi po natin alam kung ano yung laman ng isip ng Panginoon. Basta ang sabi niya, forgive them for they don't know what they are doing. Yun lang. Nasa flesh pa rin siya, takot pa rin siya, nasasaktan pa rin siya. And sobrang hirap na magtiwala sa plano ng Diyos kasi hindi natin nakikita. Unlike pagmapa, no? Unlike pagmapa, alam ko ito dito pupunta, okay, yayaman ako pagdating ko dito. Iiyak ako dito kasi ang hirap ng sitwasyon, para nakikita ko hindi ganun kaganda yung sitwasyon o ganito ganyan. But then, wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang magtiwala sa Panginoon kahit gaano kahirap. Amen po ba? Amen. No, si Lord, nagkatyo, bakit ako Lord? Pero nakasulat kasi. Pero pag hindi sumunod si Jesus, may sasakatuparan po ba ang salita ng Diyos? Hindi. No? Sabi sa mundo, kapag sinabi nilang bahala na, this shows uncertainty. Siyempre, hindi sigurado. Bahala na dyan. Diba? Pero kapag sinabi natin, Lord, ikaw na bahala. We trust in His plan that He will prosper us. Amen? That into His hands, we are safe. We are secured. Kasi tayo mga tao, nasa flesh tayo, likas tayong, lagi nating inisip, Lord, gusto ko sure. Na what if umalis ako dito, ano mangyayari sa akin? Gusto ko makita kung ano yung mangyayari sa akin. Gusto ko sure. Gusto natin laging sure. Kasi may trust issues tayo bilang tao. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi niya, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Dinedeclare natin, pero nasasapamuhay po ba natin na magtiwala po sa Diyos kahit gaano po kahirap? Mahirap po maging Kristiyano, di po ba? Amen? Yan, kasi pag tao, gusto niya talaga nakikita yung result agad. Pero tayo, as we go with God's plan, as we go with the flow of the Lord, not with the flow of the world, but with the flow of the Lord, the plan of the Lord, ay parang tubig na kahit gaano kadaming bato sa daan, isisingit-singit ng Panginoon yan, maka-breakthrough ka lang. Amen po ba? Ganon, ang plano ng Diyos parang tubig po pala, na kahit gaano kasikip, isisingit, gagawa, the Lord will make a way for you. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord will make a way for you. Hindi pa kasi tapos si Lord Yan, hindi pa po tapos si Lord. Because we are certain that He knows what He is doing. A word of trust, knowing that God is in control. Yan. So, in God, we have the assurance na gusto ng Panginoon, planado lahat. Tayo man minsan disorganized, di natin alam kung anong gagawin natin, pero mapalad po pala ang mga taong hindi alam kung anong gagawin niya. Napansin niyo na po ba? Bless kaya yung mga hindi alam yung mga gagawin nila. Bakit? Kasi wala pa silang pinagsisisihan. Na yung iba nagmamadali. Ayan, nagawa na ito. Ay, sayang, sana pala ganito. Ay, sayang, sana pala ganito. Nagsisisi tuloy ako. Pero yung iba, they don't know what they are doing. Hindi nila alam kung ano nagagawa nila sa buhay nila. Then they are blessed because there are still a lot of opportunities to happen in their lives. Nare-realize po ba natin? Amen. Kasi po, tayo, si Lord kasi specific. Amen?
Kaya sabi niya, si Jesus, in-illustrate niya mismo or pinakita sa atin mismo kung paano mag-surrender sa Panginoon. That through pain, under pain and suffering, He said, ikaw na ang bahala, ano? No? Yan po. So, dito, at kapag hindi tayo sure, sabi dito sa aking sinulat sa buhay kasi natin, gusto natin sure. Kapag hindi ka sure, malamang may doubt. Siyempre, hindi ka nga sigurado. So, may doubt, may fear, may anxiety. And then, pero, alam po natin na most of the time, other people or people around us do not know what we go through in our season. Yes, because sometimes we don't want to share kasi baka ma-burden din sila sa'yo o di kaya makadagdag ka lang sa isipin nila. Pero we are, even if we don't tell it to others, God will make a way to talk to you na yung tanong mo ay makukuha mo kahit hindi mo sinasabi sa iba as long as God knows about it. Example po, nung ako po ay nandito, nung practice po namin sa Sabat, nagbabalik po ako ng pinggan. Ayan. Tapos, before pa ako pumunta dito, mabigat na yung loob ko pa. Kasi may mga iniisip ako, ganyan-ganyan. Tapos, pumunta ako ng church, tapos babalik ako ng pinggan. Tapos ngayon, may dalawang nag-uusap na kabatiran. Ka-worship team ko po. May dalawang nag-uusap na kabatiran. Tapos sabi niya, tapos may lumabas sa bibig niya na kailangan kong marinig. Na hindi niya naman alam yung pinagdadaanan ko, pero hindi ko po siya kausap. Parang narinig ko lang, na-eavesdrop ko lang, nakikinig lang ako sa usapan nila. And then sabi ko, Lord, yun na ba yung sagot mo sa tanong ko sa'yo? Naniningit kasi akong sign. And this season, sobrang dami ng sign ni Lord, confirmation that I just have to trust Him. I trust everything into His hands. No? Yun. So, kapatid, as long as you are vocal to the Lord, kahit alam na ng Panginoon ang pangangailangan mo, you have to be vocal sa Panginoon. Makipagkwentuhan ka sa Panginoon. Kahit ako po ay nagdadrive ng motor, alam niyo, naging pagkwentuhan ako kay Lord, umiiyak ako habang nagdadrive. Buti na naka-face mask ako kasi ganun yung bibig ko kasi talaga. Lord, ganun ako. Tapos pauwi. Tapos blessing na lang din na galing kay Lord na hindi halata kapag umiiyak ako. Hindi halata sa mata ko na umiiyak ako kasi yung iba namumukta yung mata. Thank you Lord talaga. At pati yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. And then, the last word na sinabi ng Panginoon, I commit my spirit. Jesus surrendered His life. Na the moment we are saved, we commit our spirits into the Father's hand. We trust Him for our salvation. From there on, life is lived in a day-to-day commitment of our spirits. Right when we receive Jesus as our Lord and personal Savior, we already commit our life to Him. No? In day-to-day basis, into the Father's hand. We commit our spirits to Him, in our service to Him, in our daily decisions, and in all our joys and sorrows. And when the time of our death comes, we follow Jesus' example and say, Father, into your hands, I commit my spirit. Father, into your hands, I commit my life. Father, into your hands, I commit my plans. Father, into your hands, I commit my career. Father, into your hands, I commit my family. Amen? I commit my dreams. I commit my prayers. I commit my finances unto you. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng commit is to entrust. Surrender o di kaya dedicate. Hindi na po natin pag-aari ang ating mga buhay at alam po ni Jesus yon na yun ang purpose niya right from the start. Pero nasa flesh pa rin po siya, no? At nasasaktan pa rin siya. No, from the first and the last word of the Lord, it is mainly honoring God. Even we are already in pain and doubt, or even in surrender, He honors the Lord. God breathed His last
while praying. Hindi po ba? Nagdadasal siya nung mamatay siya. Napakaganda po, no? Na kahit na last breath na yon, he chose to pray. Amen? Tayo nga nahihirapan pa, no? Antok na, hindi man lang tayo makapag-pray kasi antok na. Lord, Lord, pagod ako. Sangmak na siya. That even in his last breath, he chose to honor and acknowledge the Father. And that should also be our response. Therefore, mga kapatid, when the time comes, the Father will say, when the time comes that we breath our last, and we faithfully serve the Lord, nagtiwala tayo sa plano ng Diyos, hindi tayo umatras, nagtiwala tayo sa gustong mangyari ni Lord sa buhay natin. When that time comes, He will say, well done, my good and faithful servant. That's why we continue to hold on to our battle cry. By all means, amen. Because as for us, to live is Christ and to die is gain. Amen. That's the word of the Lord. Praise God, mga kapatid. And we continue to thank God for the sacrifice of the Lord for us. And this is not just a sacrifice.